Araw-araw na pagbasa ng Biblia Araw 222. Lumang Tipan, 2 Chronicles 1:1-17. Si Solomon na anak ni David ay naging matatag sa kanyang pamumuno, at si Yahweh na kanyang Diyos ay kasama niya at ginawa siyang makapangyarihan. At nagsalita si Solomon sa buong Israel at sa mga pinunong kawal ng libo-libo at sa daan-daan at sa mga hukom at sa bawat prinsipe sa buong Israel, sa mga pinuno ng mga ama ng tahanan. Kaya si Solomon at ang buong kapulungang kasama niya ay pumunta sa dambana na nasa Gibeon, dahil naroon ang toldang tipanan ng Diyos na ginawa ni Moises na lingkod ni Yahweh sa ilang. Ngunit dinala ni David ang kaba ng Diyos mula sa Kiriath-Jearim sa lugar na kanyang inihanda para rito sapagkat nagtayo siya ng tolda para dito sa Jerusalem. Sa karagdagan, ang altar na tanso na ginawa ni Bezalel na anak ni Uri na anak ni Hur ay nasa harapan ng tabernakulo ni Yahweh, pamanta roon sina Solomon at ang kapulungan. Pumunta si Solomon doon sa altar na tanso sa harapan ni Yahweh, na naroon sa toldang tipanan at naghandog dito ng 1,000 sinunog na mga alay. Nagpakita ang Diyos kay Solomon ng gabing iyon at sinabi sa kanya, "Humiling ka. Ano ang dapat kong ibigay sa iyo?" Sinabi ni Solomon sa Diyos, "Nagpakita ka ng dakilang katapatan sa tipan kay David na aking ama at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, Yahweh na Diyos, isakatuparan mo ang iyong pangako kay David na aking ama, dahil ginawa mo akong hari sa mga tao na ang bilang ay kasing dami ng mga alikabok sa lupa. Ngayon bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamunuan ko ang mga taong ito, sapagkat sino ba ang huhukom sa iyong mga tao na napakarami ang bilang?" Sinabi ng Diyos kay Solomon, "Dahil ito ang nasa iyong puso at dahil hindi ka humiling ng mga yaman, kayamanan o karangalan at hindi mo hiningi ang buhay ng mga may galit sa iyo, o mahabang buhay para sa iyong sarili, ngunit dahil humiling ka ng karunungan at kaalaman para sa iyong sarili, upang mapamunuan mo ang aking mga tao kung saan kita ginawang hari, ibinibigay ko sa iyo ngayon ang karunungan at kaalaman, bibigyan din kita ng yaman, kayamanan, karangalan, higit pa sa nakamtan ng sino mang mga hari na nauna sa iyo at higit pa sa makakamtan ng sino man na susunod sa iyo." At bumalik si Solomon sa Jerusalem mula sa dambana na nasa Gibeon, mula sa harapan ng toldang tipanan, naghari siya sa buong Israel. Nagtipon si Solomon ng mga karwahe at mga ngabayo, at nagkaroon siya ng 400 na mga karwahe at 12,000 mga ngabayo na inilagay niya sa lungsod na pinag-iimbakan ng mga karwahe, at sa kanya rin, na hari ng Jerusalem. Ginawa ng hari ang pilak at ginto na pangkaraniwan sa Jerusalem na parang mga bato at ginawa niyang pangkaraniwan ang cedar na kahoy tulad ng mga puno ng sikamorong nasa mababang mga lupain. Sa pag-aangkat ng mga kabayo mula sa Ehipto at Cilicia para kay Solomon, binili ng kanyang mga mangangalakal ang mga ito mula sa Cilicia sa mataas na halaga. Nag-angkat sila ng karwahe mula sa Ehipto sa halagang 600 siklong pilak at kabayo sa halagang 150 siklo. Iniluluwas din nila ang mga ito sa mga hari ng Heteo at sa mga Arameo. Bagong Tipan, 1 Corinthians 6. Kung mayroong alitan ng isa sa inyo sa iba, maglalakas loob ba siya na pupunta sa korteng pambayan sa harapan ng hindi mananampalatayang hukom, sa halip na sa harapan ng mga mananampalataya? Hindi ba ninyo alam na ang mga mananampalataya ang hahatol sa mundo? At kung hahatulan ninyo ang mundo, wala ba kayong kakayahan na ayusin ang mga hindi mahalagang bagay? Hindi ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa kaya nahatulan natin ang mga bagay ng buhay na ito? Kung gayon nga na kailangan ninyong gumawa ng mga hatol ukol sa pang-araw-araw na buhay, bakit ninyo idinudulog ang mga ganitong kaso sa harapan ng mga walang katayuan sa iglesia? Sinasabi ko ito upang kayo ay hiyain. Wala bang kahit isa sa inyo ang may sapat na karunungan upang ayusin ang mga alitan sa pagitan ng mga kapatid? Ngunit ang nagyayari ay, ang isang mananampalataya ay pumupunta sa korte laban sa isa pang mananampalataya, at ang kasong yun ay nakalagay sa harapan ng isang hukom na hindi mananampalataya.
Ang katunayan na may mga anumang alitan sa pagitan ng mga Kristiyano ay pagkatalo na para sa inyo. Bakit hindi na lang pagdusahan ang mali? Bakit hindi na lang hayaan na kayo ay dayain? Ngunit ginawa ninyo ng mali at dinaya ang iba, at sila ay inyong mga sariling kapatid. Hindi ba ninyo alam na hindi mamanahin ng mga hindi matuwid ang kaharian ng Diyos? Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan. Ang mga mahahalay, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga lalaking nagbebenta ng aliw, silang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga sekim, mga lasingjero, mga mapanirang puri, mga mandaraya, wala sa kanila ang magmamana sa kaharian ng Diyos. At ganyan ang ilan sa inyo. Ngunit nilinis na kayo, at inihandog na kayo sa Diyos, at kayo ay ginawa ng matuwid sa Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesu Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Para sa sakin ang lahat ay pinapahintulutan ng batas, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang para sa akin. Para sa sakin ang lahat ay pinapahintulutan ng batas, ngunit hindi ako magpapaalipin alinman sa mga ito. Para sa tiyan ang pagkain, at ang tiyan ay para sa pagkain, ngunit kapwa wawasakin ng Diyos ang mga ito. Hindi ginawa ang katawan para sa gawaing mahahalay. Sa halip, ang katawan ay para sa Diyos, at ang Panginoon ang magkakaloob para sa katawan. Binuhay ng Diyos ang Panginoon at siya din ang bubuhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ni Kristo? Maaari ko bang kunin ang mga bahagi ni Kristo at isama sa mga nagbebenta ng aliw? Hindi ito maaari. Hindi ba ninyo alam na ang sinumang nakipag-isa sa mga nagbebenta ng aliw ay magiging isang laman kasama siya? Gaya ng sinasabi ng kasulatan, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang sinumang nakipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Lumayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanan na nagagawa ng tao ay labas sa katawan, ngunit ang maalay na tao ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu, na siyang namumuhay sa inyo, na inyong tinanggap mula sa Diyos? Hindi ba ninyo alam na hindi na ninyo pag-aari ang inyong sarili? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Mga awit, Psalm 94 is the 1-11. Yahweh, ang Diyos na naghihiganti, magliwanag ka sa amin. Bumangon ka, hukom ng mundo, ibigay mo sa mapagmalaki kung ano ang nararapat sa kanila. Yahweh, gaano magtatagal ang kasamaan, gaano magtatagal ang kaligayahan ng masasama. Nagbubuhos sila ng pagmamataas at mapanghamon ng mga salita, at nagmamayabang silang lahat. Wawasakin nila ang iyong bayan, Yahweh, sinasaktan nila ang bansa na nabibilang sa iyo. Pinapatay nila ang balo at ang dayuhan, at pinapaslang nila ang mga ulila. Sinasabi nila, hindi makikita ni Yahweh, ang Diyos ni Jacob ay hindi mapapansin ito. Unawain ninyo, kayong mangmang, kayong mga hanggal, kailan kayo matututo? Siya na lumikha ng tainga, hindi ba niya naririnig? Siyang naghulma ng mata, hindi ba siya nakakakita? Siya na dumidisiplina ng mga bansa, hindi ba niya tinatama? Siya ang nagbigay ng kaalaman sa tao. Alam ni Yahweh ang isipan ng mga tao, na sila ay masama. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa karunungang ipinagkakaloob mo sa amin. Tulad ng hiniling ni Solomon ng pagkaunawa upang pamunuan ang iyong bayan, tulungan mo kaming unahin ang iyong gabay sa bawat desisyong aming gagawin. Naway parangalan namin ang aming mga katawan bilang mga templo ng banal na Espiritu, na nagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw na buhay, at nagtitiwala na ikaw ang aming kanlungan at lakas sa panahon ng kahirapan. Panginoon, ipaalala mo sa amin na ang iyong katarungan ay nananaig, at naway makahanap kami ng aliw sa iyong hindi nagbabagong presensya.
Hilahin mo kami na mas mapalapit sa iyong puso, O Diyos. Amen.